Turn our Bibles to Matthew 18, verse 15 to 20. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So we have the power of the keys given to us by the Lord Jesus Christ. Ito po ay importanteng responsibility, importanteng power, at importanteng karapatan ng church. This is not given to Peter alone. This is given to the church. And this is given to every true church. Pasa-pasa. Kaya tayo ay nag-iingat na hindi tayo basta-basta nag-organize ng church sapagkat bawat organized church ay pinapasahan mula sa langit ng power of the keys of the kingdom of heaven. The power to bind and to loose. At ito po ay kailangan gawin kahit na mahirap, kahit na may mapapahiya, dahil pag hindi ginawa, ay tayo ay disobedient church. At kung mali naman ang paggamit natin, disobedient church pa rin tayo. Kaya kailangan alamin natin, sundin natin, ayon doon sa pagkakasunod-sunod ng sinabi ng ating Panginoon. Una, ang sabi niya ay kung tayo ay mayroong hindi maganda ang nangyari between you and a brother, you and a sister, between two sisters, two brothers, or brothers and sisters na member ng church. Tungkol po ito sa loob ng church, no? Membership. Trespass, ibig sabihin ay pagsalansang o crossing the line. No? Someone crossed the line. So anong gagawin mo? Magagalit ka siyempre, ma-offend ka. Ang iba, ang ginagawa, kinakalat. Ang iba naman, ini-snub na, galit na sila forever, for life. Meron naman na lilipat na lang ng church, ayaw niya na makita. Hindi po yun ang sinabi ng Panginoon. At lahat ng mga tao na umalis na rito, na yun ang dahilan ay dahil nagkaroon ng trespass at hindi na maawat sa kanilang pag-alis, they violate the law of Christ. Kaya wala tayo resign dito eh. No? May mga sumusulat sa akin, ako po ay nagre-resign na. No? Pastor, aalis na ako sa church, magre-resign ako. Saan nakalagay sa Bible na may resign? Hindi naman to kumpanya para mag-resign tayo. Isa sa mga pamamaraan para makaalis ng church ay transfer. Or, una pala, ma-declare o ma-found out na ikaw ay hindi talaga pala saved. So, merong mekanismo dyan. No? Itong nakalagay dito. Hindi nakikinig sa church, hindi nakikinig sa mga pakiusap. So, baliwala na ang church sa kanya. Baliwala na si Kristo sa kanya. Let him be unto thee a heathen man and a publican. Yun ang sabi sa verse 17. No? Walang behavior na makikita ka na kaligtasan sa kanya. Oh.
False doctrine. Kinakalat na ang church ay mali at ang tama ay ang dating daan, iglesia, Muslim, no? Or bumalik na sa Catholic Church. Ang mga ganyan ay hindi yan trespass between brethren. Hindi yan na yung step 1, no? Ang step 1 kasi dito sa verse sa chapter 18, ang step 1 dito, if your brother trespass against thee. So personal. Pag personal grudge, personal offense, yun ay step 1. Mag-usap kayo. Pero kung lumipat ng relihiyon, no? Ang tinrespass niya ay ang Panginoon at ang buong church, ang doktrina. Ay hindi na, lumagpas na siya sa 1 and 2 and doon na siya sa 3 agad. Diba? Ayaw na makipag-usap, dinedebate tayo, sinisiraan tayo, mali tayong doktrina. So iba-iba po yan, ano? So hindi po personal yon, that is doctrinal. And pwede nating sabihin na sa tingin natin, maaring kakamali tayo, pero sa tingin natin, ang isang taong ganyan ay hindi nakaranas ng tunay na kaligtasan. Let him be unto thee a heathen man and a publican. Isang tao na wala pang kaligtasan. So that is different. Pero yung tao na offend personally, iba naman yun. No? So you have to go through the process. And once you go through the process, yung step 1 dyan is kausapin mo. Pagkatapos mong makausap, kung naniwala sa iyo, sabi, thou hast gained thy brother. Mag-isa lang, huwag mo ikalat. No? Number 2, kung hindi naman, he will not hear thee, ayaw makinig na sa iyo, talagang matindi yung offense niya, ay sabihin mo sa 2 o 3 pa, yun, tsaka mo ikikwento sa kapatiran, na offense sa akin si brother, ganun eh. Brad, samahan mo ko. Hindi para kampihan ka, kundi magpapasama ka kasi ayaw makinig kung ikaw lang. So, neutral dapat yung dalawa, hindi sila panig sa'yo o panig doon sa kabila. Neutral. Sabi mo, kay Pastor, pwede ba samahan niyo ako kasi ito na-offend sa akin, gusto ko makipag-reconcile. Yun ang paraan. So, hindi ang paraan ay lumayas na ng church or mag-file ng resignation sa church dahil na-offend. Yun ay violation ng Matthew 18:15 onwards. Violation yon. Hindi natin yon papayagan. Kaya kung sino man ang nag-aakala na ganun ay tamang paraan, no? Hindi yan ay ginagamit sa secular. That is the world's way. That is not the heavenly way. The other is by church discipline. Yan, nandito yan. Another is by death. No? Siyempre, hindi ka na member kung patay ka na. Number 4 is by transfer. So, transfer ka. Kung sa tingin mo, hindi ka na be-bless dito, or for whatever reason, transfer. Susulat ka, sabi mo, pastor or church, or Dear SGBCI and Pastor, yun ang heading. No? Salamat po at kayo ay naging parte ng aking paglago. Subalit sa ngayon ay may nakita akong church na sa tingin ko dito ako lalago. Kung yan ay pareho ng faith and practice, i-recommend ka dyan. Pero kung hindi ka i-recommend. Diba? Lilipat ka sa Reformed, lipat ka sa Methodist, lipat ka sa CCF. Hindi ka i-recommend. Gusto ko na pong lumipat sa GCF. Diyan sa may Ayala, Labang. Kasi po andito na po yung mga kaibigan ko, andito yung mga anak ko, andito yung mga kaopisina ko. Gusto ko na, nakakita ko na blessing sila sa akin. So, since alam ko na yon, ay sasabihin ko, I'm sorry, brother, I'm sorry, sister, hindi ka namin pwedeng i-recommend dyan sa church na yan. It is of different
faith and practice. Maraming similar, pero iba ang kanilang authority. So, if you continue to attend, we will give you up to 1 year. If you continue to attend or absent here, then you will have to be dealt with non-communication, no? Or attending another church and forsaking the assembly of your church. Yun ang mangyayari doon. You will be under disciplinary action. You remain a member of this church, lalagay ni Shine under discipline doon sa ating role. No? By the way, nakita namin ulit yung kulay red na logbook ng SEC. Baka meron sa inyo hindi pa nakapirma doon. Pumirma kayo doon. No? Yung logbook of membership natin sa SEC. At hopefully bukas makapunta kami sa BIR for tax exemption. Tayo po ay meron ng COR, Certificate of Registration, meron tayo resibo. Baka meron kayo idodonate na malaki, gusto nyo ng resibo, pwede. No? Halimbawa, gusto nyo i-recognize ng BIR na nag-donate kayo sa isang charitable organization. Okay? So, re-register niyan as tax exemption or tax deductible. Yan. Yung mga ganyan, meron tayong resibo. Okay? So, lahat ay legit itong church na ito sa mundo. Pero kahit hindi tayo legit sa mundo, legit tayo sa Panginoon by the grace of God. So, ito pong mga pamamaraan, paano makakaalis sa church na ito, tinuturo ko yan, para alam natin yung tamang pamamaraan na hindi na kailangan natin mag-away. Hindi na natin kailangan magsabi na, gusto ko na umalis, ba't ayaw mo ako payagan? No? Hindi tayo naghahabol. Never. Tayo maghahabol sa sino man na member ng church. Kung gusto lumipat, lilipat. Hindi lang tayo papayag na i-recommend natin siya sa maling church. Yun lang naman ang istorya nun. No? So, kung magpipilit ka na lumipat sa hindi tamang church, di mag-iisa ka sa decision mo. Hindi ka namin i-endorse. Yun lang yun. No? You go where you want to go, but you will be under discipline here after a certain period of time. Okay? So ngayon, ito pong sinasabi ng power of the keys ay this is given by Christ to the church. Anong sabi? Sa verse 18, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. So, yun yung sinasabing binigay kay Peter na keys of the kingdom of God. No? Yan po ay binigay sa Matthew 16. Tingnan natin, maulit natin. Yan, sa verse 19, Matthew 16:19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So parang, pag tiningnan mo in the surface, parang binibigay kay Peter, parang Pope. Diba? Parang Pope si Peter, binibigyan ng susi ng langit. Ang interpretation ng ng Catholic Church, si Peter ay may susi. Kaya doon sa Vatican, andun siya, nakatayo yung imahe niya ron, may dala-dala susi. At sa lahat ng simbahan, pagka nagpe-fiesta, pumaparada si Pedro, may dalang susi. No? Pero actually, yung doon sa Vatican, yun ay ayon sa Two Babylons, yung picture doon, yung imahin doon, yung sculpture doon na may dalang susi, yun ay imahin ni Janus. Kaya meron tayong January.
named after Janus. At sino yung Janus? Siya yung binigyan ng susi ng Olympus. No? Yung mythology ng mga Romano na siya ang nagbubukas ng langit kung papapasukin ka sa Olympus. Ang langit ng mga Romano ay Olympus. So, imahe ni Janus yun. At yun ay niretain nila. Nung naging Kristiyano na ang Roman Empire, because of Constantine, ay niretain nila yung mga imahen dun. Hindi nila tinanggal. Yan. So, si Janus ay naging Peter. But, tumugma naman kasi itong verse 19. Pero ano ba ibig sabihin nito? This refers to the church. I will build my church, and I will give unto thee the keys of the kingdom. So yung church na ang pinag-uusapan, sa kanila si Peter ang pinag-uusapan. So to the church was given the keys of the kingdom of heaven, so that the church, whatsoever the church shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever the church shall loose on earth shall be loosed in heaven. So ito yung una, applicable sa church membership. Alam natin na mayroong special privileges na ibibigay as a reward ng Panginoon pagdating natin sa judgment seat of Christ if you are a member of a true church. Kung ikaw ay member ng isang church na hindi kinoconsider ng Panginoon na sa Kanya, samahan lang ng mga tao, ibang maaaring may reward ka for some other reason. Pero yung pagiging member ng isang tamang church, yan ay special privilege which gives special rewards from heaven, from the King of Kings, from the person who we have to meet pagdating ng judgment. Meron siyang reward sa mga member ng tamang church. Paano ka nagiging member ng church? The power of the keys. Whatsoever you bind on earth is bound in heaven. Hindi naman nagsasabi yung langit ng criteria Diba? Na pagka ganitong itsura, pagka ganito ginawa, member na ng church yan. Walang ganon. Paano nagiging member ng True New Testament Church? Nasa sa church ang kapamahalaan. Sila yung nagbabaptize. Sila yung nag-a-admit. And the Lord added to the church daily such as should be saved, and daily, ano nangyari? And they were baptized into the church. No? So, first baptism and then adding to the church. Eh, sino yung binabaptize ng church? Yung approve ng church. Hindi naman tayo nagbabaptize na hindi natin ina-approve. Wala tayong secret baptism na bigla na lang member na pala, hindi ninyo alam. No? Pine-present natin. Nakokontento tayo sa kanilang testimony. Pagkakontento tayo at saka natin sasabihin, all those in favor of receiving brother or sister upon his baptism because he has testified that he is truly saved, say amen. So, approved ng church. Pag sinabing amen, that is a vote. That is binding. No? So, hindi yung sa pagsulat dyan sa SEC registration, nagiging member ng church. Kundi sa approval ng church. Nagiging member ng church. So, nasa kapangyarihan ng grupo na ito na madagdagan ang ating bilang sa langit. Kung ginagawa natin dito, nagiging effective sa langit. Pag tinanggal natin dito, dinisiplina natin, anong mangyayari? Sa langit, under discipline din siya. Alangan namang nag-discipline tayo tapos hindi inalis ng Panginoon yung membership niya. Ibig sabihin, mali tayo. Diba? Kaya yan ang nangyari. Pagka inabuso ng pastor,
or inabuso ng church, hindi na scriptural ang kanilang paggamit ng power of the keys, ano mangyayari? May discrepancy na. Ang dami na nating tinanggal, mali pala yung mga tinanggal natin. Yung mga nagtanggal, sila pala dapat tanggalin. Kita niyo yan? No? Minsan nababaligtad dyan eh. Pagka, halimbawa, lahat ng naniniwala sa tulip, tanggal sa church. Sino natira sa church? Yung mga Arminian. Sino ang tama? Yung naniniwala sa tulip. Tinanggal. Sino ang nawalan? Nawalan ng authority, yung nagtanggal. At lumipat yung authority doon sa tinanggal. Diba? Kasi mali ang basihan. Mali ang basihan. Payag sa immoral na pastor. Lahat ng boboto na si pastor kahit immoral, ng babae, ng bahay, ay pastor pa rin. Lahat, taas kamay. Siyempre, yung iba, kawawa naman si pastor. We love you. Immoral na nga eh. Sino ang, yung mga hindi tumaas ang kamay, hindi payag, umalis kayo. Yung umalis, yun yung nasa katotohanan. Yun yung andun yung authority, nasa katotohanan. Kita niyo? So it can be abused. Kaya hindi porket meron tayong boto, ibig sabihin, binding na yung boto natin. Agad. Kailangan yung boto natin ay naka-align sa salita ng Diyos. At saka sa Holy Spirit rule. Because the administrator of the church is the Holy Spirit, not the human being. He is only an instrument. Nakuha natin? So that is the power of the keys given to us by our Savior, the head of the church, the Lord Jesus Christ. At ang sabi niya, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Okay? Yun yung verse 18, Matthew 18:18. I say unto you, whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on earth, shall be loosed in heaven. Ito pa sinabi, isa pang power. Tungkol sa discipline nito na ito'y ginagamit na mali ng karamihan. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So, anong ginagawa ng mga Pentecostal, born again? Halika kayo, halika kayo. Halika kayo. Meron tayong 3, 4. At church na tayo. Where 2 or 3 are gathered. Diba? Sabi ng Matthew 18:20. Where 2 or 3 are gathered together in my name. We are gathered in the name of Jesus. 2 na, 3 na, 4 na. Church na tayo. Andito na ang Panginoon. So, hindi na kailangan niya SGBCI para mag-send pa ng authority sa atin. Ito na authority natin. Matthew 18:20. Mali. Ano ibig sabihin ng 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them? When you are considering binding and loosing as a church, kahit na ang nananatili na lang sa katotohanan, 2 or 3, there am I in the midst of them. Yun. Hindi yung ibig sabihin na yung marami, kasi dadating ang panahon, marami talaga ang mag-a-apostate. Mas marami ang aalis sa katotohanan kaysa sa mananatili sa katotohanan. The time will come when they will not endure sound doctrine, but they will have itching ears. They heap unto themselves damnable doctrines. So,
Dadating yan at dumating na nga yan sa karamihan. Kaya yung mga church na nagiging woke, mga church na nagiging Bapticostal, mga church na nagiging ecumenical, napaka-attractive. No? So, 2 na lang o 3 yung naninindigan sa katotohanan. Eh, sila na lang ang totoo. Sila na lang yung church. Huwag nawang mangyari. Nawa, lagi tayong ma-convince sa katotohanan so that majority of the church will dwell in the truth. And do not, we will have discernment na hindi yan sa Bible eh. So we will not accept that. We will not let that inside this church. Kaya minsan, no, nagkakaroon ng trespass. Nagkakaroon ng clash. Huwag tayo matakot sa clash. Pag ang dumating na sa paninindigan sa katotohanan ang pinag-uusapan, huwag tayong matakot sa clash, conflict, contention. Parte yan ng church. So that the truth will come. Iwasan natin yan as much as possible. Hindi yan ang first priority na, hindi yan ang first option natin. Diba? Pag meron nagsalita, hindi pwede yan. Hindi ganun. Hanggat maaari, Brad, teka muna, yung tanong mo or yung sagot mo ay parang hindi ako agree. Kasi ito yung nakikita ko sa Bible. Pwede ba mag-usap tayo? Ganun muna. Huwag mo nang clash agad. Ngayon, tinindigan yung mali. Kinalat yung mali. Ayun na. Doon na tayo papunta. Okay? Kaya, pero hindi natin uurungan kung ano man ang pupuntahan. Basta alam mo, convince ka, biblical yung stand mo. Yun ang importante. Galing sa Bible, ang paninindigan mo. Pero kung personal lang, magpakumbaba ka na. Personal preference mo lang pala yan eh. Hindi naman pala yan, kayang tindigan eh. So, okay lang na minsan-minsan mapapahiya. No? Parte din yan ng pagiging matuwid sa salita ng Diyos, yung napapahiya. Umuurong, kinakain yung salita. Parte din yan ng kagandahan, ng beauty of holiness ng Panginoon. And so, mga kapatid, that is the power of the keys given to us as a church. And we hope that we hope and pray na it is properly exercised in Sovereign Grace Baptist Church in Imus. To God be the glory.